Natatandaan ko po yung sinabi natong si former Senator Antonio Trillanes. Sa panahon ngayon, sa administrasyon ni PBBM, lahat ng binaluktot ng mga Duterte ay kanyang unti-unting tinutuwid, inilalagay sa ayos. At sa tingin ko rin ay kaisa itong si Trillanes sa paglalagay sa ayos ng lahat ng ito. Wala sa posisyon, wala sa pwesto ang isang former Senator Antonio Trillanes sa ngayon. Pero ito ang kanyang misyon. Kailangang mapatumban niya ang mga Duterte. Bakit? Dahil gusto ba niyang maging presidente? Dahil gusto ba niyang maging vice president? Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, mas nakikita ng mga kababayan nating nasa katinuan yung totoong malasakit ng isang former Senator Antonio Trillanes para sa ating bansa. Alam niya lahat ng kawalang hiyaan ng mga Duterte. Kaya porsigido siya. Kung etong lahat ng ito ay walang katotohanan, edi sana noon pa. Noon pa, kinasuhan na si Senator Trillanes ng kampo ni Digong at yung mga nasa paligid ni Digong na hanggang ngayon ay tila ba galit na galit kay former Senator Trillanes. Masaklap. Pero ito ang mangyayari, ito ang misyon na dapat talaga ay patumbahin ang mga Duterte dahil hindi natin deserve ang pamumuno ng mga taga Davao na ito. O ayan, ang daming bagahe ni Sara Duterte from her disbarment case to plunder cases at iba pang mga kaso. How isn't that a red flag among the DDS electorates? Komento nga daw ng isang netizen. Hindi yan makikita talaga ng mga DDS. Sa tingin ko yung iba dyan nakikita na yan. Kaya lang kasi yung kanilang pride. Ika nga, sabi nga nila itong mga diehard, tuwang-tuwa pa yung mga yan habang sila ay winawalang hiya ng mga Duterte. Kung sila siguro ay ituring na mabuti, sabihin na natin gawan ang kabutihan ng mga Duterte, baka nga magsibaliktaran pa yan eh. Diba? Yung kabaliktaran ng isip na itong mga ito. O ito po, sinapubliko na po ni former Senator Antonio Trillanes yung mga krimen, yung ilan sa mga kawalang hiyaan, netong si Sara Duterte in particular. Si Sara pa lang yan ay ang pagkakaalam kasi natin confidential funds lang Pero tignan nyo naman, meron din confidential funds sa Davao City na 2.7 billion. Overpriced laptops na 8 billion. Ang lala, no? 12 billion naman ng mga COA disallowances. At marami pang iba. Napakahaba ng listahan ng kawalang hiyaan daw netong si Sara Duterte sa ating bansa. Yan ba ay hindi pa rin nakikita ng mga diehard? Nako, huwag niyo pong pansinin yan mga DDS. Dahil darating ang oras na mas kayo ang pinakakawawa.